Disipulo. Yan. Pakilala natin si Peter. Disipulo ni Jesus Christ. Yan. Kaya kailangan daw natin ito maging intercede. Kaya mo, kunyari, may sakit yung kapatid mo. Kaya mong ilihins yung ipatong ng iyong kamay at ipanalangin na pagalingin ang ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoon si Kristo sa kanyang pagtanggap ng kanyang mga sugat, ang mga pasa, ito ay ang simbolo ng kagalingan ng may sakit karamdaman at lahat ng mga problema na pinagdadaanan. Yan. Okay. Ngayon, ano ang parts ngayon ng pananalangin? Sige nga. Ano ang parts ng pananalangin? Tignan natin ang iyong mga kamay. Ganyan nyo nga. Ang pananalangin daw po ay acts. Aksyon. Ano ang itagalog ng acts? Pagkilos, di ba? Pag-aksyon, gawa. Gawa. Okay. Ang mga prayer kasi mga anak, ganito yon. Hindi ko mo Catholic or anong religion, hindi tayo nagtataas, basta tayo ay nananalangin. Kahit ano pa tayo, kahit ano pang religion, wala tayong tinataas dito, ano? Kahit Katoliko, kahit na ano ka pa, lahat tayo ay nagpe-pray. Hindi tayo magmimemorya ng panalangin. Ang panalangin mula sa inyong mga puso. Yun. Ang panalangin. Kaya nga sabi ko kanina, kaya nyong i-lay hands ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid kapag sila ay nangangailangan ng kalinga ng Panginoon, katulad ng sakit karamdaman o kaya sa pagta-travel, kailangan may panalangin sila para ang pag-iingat ng Panginoon na naiingatan. Okay? Ang pananalangin ay ganito. Ano ba ang pananalangin? Adoration. Ano ang Tagalog ng adoration? Pagsamba, pag-itaas ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Adoration. Adoration, katulad kanina. Nakita nyo, umaawit tayo kanina, di ba? May praise and worship. May praise and worship tayo. Yun ang ibig sabihin, yung adoration, pagsamba sa Diyos. Umaawit tayo kanina eh. Yan ang uri ng pagsamba. Intindihan na.